gabi, ako si Meiji Cruz. Ako naman si Dexter Ganique. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko. Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Move on na! Yan ang mensahe ng kampo ni Vice President Sara Duterte matapos ibasura ng Korte Suprema ang apila ng Kamara sa desisyon nito sa VP impeachment. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi magbabago ng defense team sa The Hague. Dating mambabatas Lito Atienza inakusahan si Senator Loren Legarda sa pag-impluensya sa Kamara para makakuha ng prangkisa ang negosyo ng anak na si Congressman Leandro Leviste. At anti-ICE protest sa Texas na uwi sa karahasan. Issue sa legalidad ng mga acting cabinet officials uminit sa Senado. Kinuwestiyon kasi ng ilang mambabatas kung mayroon pa bang lehitimong kalihim ng DNR matapos ma-bypass si Rafael Lotilla ng Commission on Appointments. Narito ang ating political update. Kinabahala ng mga senador ang kawalan ng kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Mahigit isang buwan na ang nakalilipas. Binanggit ni Senate President Tito Soto na matapos ma-bypass o hindi makumpirma ang ad interim appointment ni Secretary Rafael Lotilla noong December 2025 ay wala pa anyang naisusumiting komunikasyon sa Senado o sa Commission on Appointments kung muli siyang itinalaga ng Pangulo o kung may bagong itinalagang kalihim. Are we saying, Mr. President, that there is no secretary now of the DENR? Unless he was given an ad interim appointment because he was bypassed December. Yes, Mr. President, but there was no such transmittal There that is ever no- happened. There is nothing, no. The bypass was in December. Yes. So if he was not appointed afterwards, then he is not the secretary of the right now. And everything that he is doing right now, if he is signing contracts, signing appointments, Mr. President, would be null and void, Mr. President? Yes, that is not allowed. If he was not appointed, we don't know. I don't know for a fact. Kapag na-bypass o hindi sumalang sa CA hearing at nag-recess na ang Senado, kailangan muli itong i-appoint ng Pangulo o magtalaga ng kapalit nito. Sa official website ng DNR, nakalagay pa ang pangalan ni Lotilla bilang kalihim ng kagawaran. 2 beses nang na-bypass ng CA si Lotilla bilang Environment Secretary, buhat ng italaga noong Mayo ng nakaraang taon. At patakaran niya ng CA na kapag nakatatlong bypass na ang isang cabinet secretary ay hindi na siya maaring isalang pa o hindi na maaring maitalaga ng Pangulo sa kaparehong posisyon sa kagawaran. Natalakay ng Senado ang isyu kay Lotilla kasunod ng talumpati ni Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng pagtatalaga ni PBBM ng mga acting secretary sa kanyang gabinete. Kabilang narito si Executive Secretary Ralph Recto, Finance Secretary Frederick Go, Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, DOJ Secretary Frederick Vida, Department of Budget and Management Secretary Rolando Toledo, Department of Environment and Natural Resources Rafael Lotilla, Department of Transportation Giovanni Lopez at Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Hanggang ngayon kasi wala pang isinusumite ang Malacanang na ad interim appointment sa mga nabanggit para maisalang na sila sa confirmation hearing. Kaya po nangangamba po ang representasyon na ito kung puro acting po, lalabas po silang overacting lahat pagdating ng araw, Mr. President. Based on a Supreme Court decision, a cabinet official who is in an acting capacity may only serve for 1 year. There is a Supreme Court decision to that effect. I'm glad and we're thankful that the gentleman from Pampanga and Tarlac has brought up this matter. So all these things will be clarified during the committee hearing or hearings that may be conducted once the referral is made. So this is just in jest, Mr. President. This is one of the very few times that I'm in agreement with Senator Marcoleta. So thank you very much, Senator Marcoleta.
una nang naibalita ng Politico.com na napipisil ni Pangulong Bongbong Marcos si dating DILG Secretary Benhar Abalos bilang Executive Secretary kapag natapos na ang 1-year appointment ban matapos kumandidato sa halalan noong nakaraang taon. Sa nasabing report ay nais din umanong ibalik sa Finance Department si ngayon Executive Secretary Ralph Recto. Pero maugong na target ni Abalos ang Justice Department na maaring dahilan kaya nasa acting capacity pa rin ang mga kalihim na mga nasabing tanggapan. Pinanindigan ng Korte Suprema ang desisyon nito na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at tuluyan ng ibinasura ang hiling ng Kamara na baliktarin ang hatol. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Pinanindigan ng Korte Suprema ang kanilang naunang desisyon na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa unanimous decision ay nilabas ng kataas-taasang hukuman, tuluyan nilang ibinasura ang hiling ng House of Representatives na baliktarin ang desisyon nito noong Hulyo 25, 2025 dahil pasok na ito sa 1-year bar na itinakda ng saligang batas. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Ito ang naging tugon ng Supreme Court sa inihaing motion for reconsideration ng House of Representatives na humihiling na baliktarin nito ang kanilang unang desisyon. Ayon na rin sa SC, itinuring ng initiated ang impeachment kay VP Sara dahil hindi agad na aksyonan sa itinakdang panahon ang naunang 3 impeachment complaints. Ibig sabihin, wala nang pwedeng magsumite na impeachment complaint sa loob ng 1 taon. Obligado rin daw ang House of Representatives na i-refer ang complaint sa Committee on Justice kahit pa nakakuha ito ng 1/3 na pirma mula sa mga kongresista at ito ay para sa beripikasyon. Nilinaw ni Atty. Camille Ting, tagapagsalita ng SC, na ito na ang pinal na desisyon at hindi na sila tatanggap ng kahit anong apila. This decision of the court made sure that the constitutional rights are still protected in impeachment proceedings, and it actually expedited the proceedings with its interpretation of session days. Dahil dito, papayagan lamang magsumite ng impeachment complaints laban sa ikalawang Pangulo sa February 6. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante. Tinurigsa ni Senate President Tito Soto III ang desisyon ng Supreme Court kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte na kanyang tinawag na isang malungkot na araw para sa constitutional law. Ayon kay Soto, nagmistulang binago raw ng Korte ang konstitusyon sa pamamagitan ng Supreme Court overreach. Dagdag pa niya, ang desisyon ay anyo ng judicial legislation dahil umano sa paglatag ng bagong panuntunan na dapat sundin ng Kongreso sa proseso ng impeachment. Babala ni Soto dahil sa ruling maaring maging imposible na ang impeachment sa mga susunod na panahon. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni House Speaker Faustino Bogie D na kinikilala ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema. Binigyang din ni D na ang impeachment ay isang mabigat na proseso at dapatan niyang isinasagawa ng may pag-iingat. Case closed. Ito ang sinabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa issue ng impeachment matapos tuluyang tanggihan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Kamara. Ayon sa legal team ng Vice Presidente, malinaw na naglatag ang desisyon ng Korte Suprema ng mga hangganan na panutunan sa tamang proseso ng impeachment. Panawagan ng kampo ni Duterte sa publiko at mga opisyal, move on na at ituon na lamang ang pansin sa mga mas mahalagang problema ng bansa. Ibinasura ng Supreme Court ang Articles of Impeachment laban kay Duterte dahil labag umano ito sa konstitusyon at wala ring jurisdiksyon ang Senado na ituloy ang paglilitis.
Bigo na naman ng gobyerno na masapol ang taunang target nitong economic growth matapos lumabas na mas bumaba pa ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas noong 2025. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, pumalo lang sa 4.4% ang naitalang GDP ng bansa. Mas mababa ito sa tinatarget nilang 5.5 hanggang 6.5% na annual GDP. Ito na rin ang ikatlong beses na hindi na-meet o hindi nakamit ng Pilipinas ang economic target nito. Naniniwala naman si DepDev Secretary Arsenio Balisacan na isa ang flood control scandal sa nakaapekto sa mabagal na usad ng ekonomiya. Ayon naman sa palasyo, tanggap naman daw ng Pangulo ang resulta ng paglaban ng administrasyon niya sa korupsyon sa bansa. Tadtad ng irregularidad ang pagkakabigay ng prangkisa sa solar firm ni Batangas Representative Leandro Liviste. Iyan ang paratang ng dating mambabatas na si Lito Atienza. Isa si Atienza sa hindi bumotong pabor sa prangkisa para kay Liviste. Ang detalye sa Politico Update ni Attorney Karen Jimeno. Tahasang inakusahan ng dating mambabatas na si Lito Atienza, si Batangas Congressman Leandro Liviste, ng paglabag sa prangkisa ng kanyang kumpanya, ang Solar para sa Bayan o SPBC. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi niyang hindi dapat ibinenta ni Liviste ang kumpanya nang walang pahintulot sa Kongreso. Pero una nang nilinaw ni Liviste na ang isa pa niyang kumpanya na Solar Philippines ang kanyang ibinenta at hindi ang SPBC. Dagdag niya, walang prangkisa ang Solar Philippines. Pinagmalaki pa ni Congressman Liviste. I sold a portion of the Solar para sa Bayan to some Korean interests, and the nation made billions of dollars. Pero kung nagbenta po si Congressman Leandro Liviste to the Koreans, as you mentioned, hindi po ba na-violate yung provision that you put in as a condition of the franchise? Grossly violated, Tony Carlos. That's why, as far as the law on the franchise of Liviste, wala nang validity yan. Because that's part of the law. The moment you sell a portion thereof, the franchise is automatically invalidated. Wala nang value yan. Sinabi rin ni Atienza na pinagkakitaan lang ni Liviste ang nakuha niyang prangkisa at hindi naman nakinabang ang taong bayan. He spent a lot of money. He had so much unlimited funds during the campaign. He won the election. Now he's a congressman, so he has already benefited out of that single paper action where billions of pesos were generated. For him, his corporation, and probably his family. Inakusahan din ni Atienza ang ina ni Liviste na si Senador Loren Legarda ng paggamit sa kanyang impluwensya para mabigyan ng prangkisa ang kumpanya ng anak. He was really earnestly working for the approval of the application of her son's Solar para sa Bayan. And she played a major role in that sense because without her support, the proposal of the young Liviste was a big joke. Balak imbestigahan ng House Committee on Legislative Franchises ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ni Liviste. Sinabi ni Atienza na handa siyang tumistigo at ilabas ang kanyang nalalaman sa issue. Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health na paigtingin ang surveillance laban sa Nipah virus at iba pang nakakahawang sakit. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng Bureau of Quarantine sa mga border ng bansa. Kabilang na dito ang thermal scanning at masusing health screening sa mga dumarating na pasahero sa airport. Paalala naman sa publiko na maging maingat at subaybayan ang mga abiso ng DOH. Sa aming pagbabalik, former President Rodrigo Duterte hindi magpapalit ng defense team
para sa nakatakdang pagdinig sa ICC ngayong Pebrero. At Bangsamoro election di na matutuloy sa Marso. Paghahanda ng BTA, alamin natin. Kasama si spokesperson Attorney Jet Lim. Hindi magpapalit ng defense team si former President Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Yan ang kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na kasalukuyang nasa The Hague upang bisitahin ang kanyang ama. Ang detalye sa Politico Update ni Joan Manalo. Walang palitan ng defense team na magaganap sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Kinumpirma ito mismo ni Vice President Sara Duterte na kasalukuyang nasa The Hague para bisitahin ang ama. Sa isang panayam, sinabi ng bise na ibinalita niya kay FPRRD ang mga ikinababahala ng kanyang mga taga-suporta. Isa na nga rito ang pagkadismaya nila sa kung paano hinahawakan ng defense team ang kanyang kaso. Tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko, exactly kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka ba satisfied? Sabi niya, hindi palitan, pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. So, hindi ko nasabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman ay hindi na mahalaga. Pinamumunuan pa rin ni Attorney Nicholas Kaufman ang defense team ni FPRRD. Kamakailan lang ay sinabi nito na iaapela nila ang naging desisyon ng ICC na fit to take part ang dating Pangulo sa pre-trial proceedings. Kaugnay ito sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa madugong drug wars sa Pilipinas noong kasagsagan ng kanyang termino. Nakatakda na ang confirmation of charges ni FPRRD sa February 23, matapos ring tinanggihan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kanilang request for indefinite adjournment. Nagkaloob ng financial assistance si Makati Mayor Nancy Binay sa 6 na bayan na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad sa Camarines Sur at Catanduanes. Nakatanggap ang mga bayan ng Cabusao, Lupi, Del Gallego, Ragay at Pandan ng tulong na nagkakahalaga mula 250,000 pesos hanggang 2 million pesos. Ayon kay Binay, layo nito na makatulong sa agarang rehabilitasyon at pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Hindi na nga tuloy ang inaasahan sanang Bangsamoro election sa Marso. Ito ay matapos muling ipagpaliban ng COMELEC ang nasabing halalan. Ayon sa COMELEC, kukulangin na sila sa oras para isagawa ito. Sa ngayon, hinihintay pa ang desisyon ng Korte kung kailan muli itatakda ang kauna-unahang BARM election. At kaugnay po niyan, makakausap natin ang tagapagsalita ng Bangsamoro Transition Authority, Attorney Jet Lim. Magandang gabi. Welcome sa Politico Nightly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi, Sir Dexter Ganive, pati sa mga nakikinig at saka nanonood po sa Politico Nightly sa Billionaire News Channel po. Attorney, ano po yung sa tingin niyo pinakaugat na desisyon nitong COMELEC na ipagpaliban ang BARM election? May hiling ba ang BTA dito? I think po more than dun sa yung time po, no. Consistent po ito sa position natin sa simula pa lang na only Congress can set the election date po ng first Bangsamoro Parliament elections. Sa katunayan po, meron ng bills na i-file sa Senate at saka sa Congress po. Yung sa Senate po ay final ng Majority Floor Leader, si Sen. Migs, and then dun sa Congress po, na i-file naman po ni Representative Adyong at Balindong po. Pero attorney, parang hindi pa ito kasama no doon sa mga priority bills ng administrasyon. May mga hakbang ba para makausap ang Malacanang na maisama ito dahil kung titingnan nga talagang napakaigsi na nung panahon kung hanggang sa katapusan ng Marso ang pagsasagawa ng parliamentary elections. Ay, tingin ko po definitely March 30, 2026 election, out of the question na po yun. Yung pag-uusapan ho rito, kailan ang next na election po. May mga kanya-kanyang kuro-kuro po. Pwede
later this year po, meron din early next year. In fact, meron din po mga kababayan natin, mga stakeholders sa Bangsamoro nagsasabi, i-synchronize na lang po sa yung usual national and local elections sa 2028 po. But at any rate po, kami sa Bangsamoro Transition Authority, we look forward po na ang ating mga kababayan ay finally makapag-decide na po kung sino ang magiging representante nila sa parliament po, ang papatunay ng kanilang mga aspirations, no, bilang ating mga kababayan, ng kanilang mga pangangailangan po. So kami po ay nakipag-ugnayan din po sa mga iba't ibang ahensya. As a matter of fact po, sa second week ng February po, magkakaroon ng first Philippine Congress Bangsamoro Parliament Forum. We are looking forward po na agenda po ang usapin ng resetting or setting ng first BARM Parliament elections. Nagmo-monitor din po kami sa sinabi ng Pangulo, President Bongbong Marcos, na although gusto niya ng election, dapat ang election ay within the parameters ng batas po at ng Constitution. So yun po ang guidance po namin sa BTA. Attorney Jet, paano po ito tinatanggap ngayon ng mga ibang partido, iba't ibang grupo dyan sa inyo na may mga kandidato para sa halalan? Well, mixed reaction po. Pero karamihan po, they welcome yung pag-announce ng COMELEC, yung pag-postpone ng March 30. Dahil nga po ay unang-una, napakagahol na po sa oras, medyo physically at saka logistically challenging po kung itutuloy yun. And pangalawa po, wala nga pong batas na nag-set pa sa first parliamentary elections. Pangalawa, on administrative at saka executive level po, no, since pinospone na ng COMELEC ang elections po, yung mga ban po na nakakapaloob sa mga election period, gaya ng mga non-spending, mga appointment, etc., ay malilift na rin po, kasama na rin po. May mga balita ba kayo natanggap dahil sa February 10, ito ay na-anunsyo na din naman ni Senate President Tito Soto na magkakaroon ng LEDAC meeting sa February 10. Maaring may balita ba kayo na maisasama sa maging legislative agenda at mga priority bills itong postponement o hindi naman postponement kundi pag-set ng bagong petsa para sa eleksyon sa Bangsamoro? Unfortunately po, on the part of the Bangsamoro Transition Authority, wala pang official na communications po patungkol dito kung agenda po ito. But we also look forward na sana mapag-usapan din ito ng national government bilang na ang usapin na ito ay napakahalaga po sa rehiyon at sa ating bansa po. Sa isa mas practical po na aspekto, ano po ang nakikita niyong magiging epekto nitong postponement na naman ng parliamentary elections? Unang-una po, yung kung naalala niyo po, yung Supreme Court decision doon po sa Ali versus Macapar versus Ali po, no? Sinabi ng Supreme Court, within 120 days po, hindi ka pwede magawa ng districting law. Otherwise, magiging unconstitutional po yun. So, related po ito sa ginawa nating district nung huli, nung January 12 po, no? Nagpasa tayo ng districting law. Kung ika-calculate nyo po, nasa 120 days po yun ng calendar na sinet ng COMELEC. So pasok. Now with the lifting, postponement po ng calendar ng COMELEC, so wala na pong agam-agam, wala nang question on the constitutionality or legality ng pinasa nating districting po. Yung po yung immediate effect po nun. May mga kailangan pa bang batas na kailangang maipasa sa parlamento kaugnay dito sa isasagawang election? Meron po, as a matter of fact po, kagabi natapos ng late night na po yung session namin. Nagpasa po ang parliament po ng batas, pinapaalis po natin yung provision doon sa balota, none of the above option. So natanggal na po yon, ipapublicize na rin po yon. Pangalawa, nagkapagpasa rin po kami ng batas kahapon na ibinababa po ang threshold po sa party representation from 4% po, ginawa ng 2.5%.
So pag nakakuha ang isang party ng ganong number or percentage ng votes, valid votes cast, ay sigurado magkakaroon siya ng seat sa parliament. And finally po, yung importante din, yung pagbaba po ng registration ng party. Dati po ang requirement, 10,000 people or members para maging ma-register as as political party. Binabaho yon ng 5,000 na lang po. So mga ngahulugan nito, attorney, na mas marami ang posibilidad na mas maraming maidagdag na member ng parliament kapag nagsagawa na ng eleksyon? Yung number ng parliament po, fixed Fix po. na yun. Opo, 80 po. Ang effect po nito ay mas dadami ang partido na makaka-participate po sa elections po. Opo. Oo, so yun yung ikinaganda niya. Ano? Pero maiba naman tayo, attorney, dito sa nangyari yung isa sa mga malagim na trahedya nung Lunes ng madaling araw diyan sa may karagatan ng Basilan. May update po ba kayo doon sa insidente, maritime incident na ito? Opo, Balok-balok po, kahapon malapit sa Balok-Balok Island? Opo, Balok-Balok sa Basilan po. Kahapon po sa session namin po, may mga kasama tayong MP na labas ka ng kanilang mga condolences at saka yung panawagan na magkaroon ng inquiry in aid of legislation po. So naipasa na po natin yon sa Committee on Transportation. Although po ang MV Trisha Christine ng tragic incident ay biyahe Zamboanga to Jolo na parehong Region 9, ang pinangyarihan po ng insidente ay nasa Barm Waters po. So may jurisdiction po tayo at saka syempre yung mga taong involved po, yung mga victims po ay mga tiga-Sulu, mga kababayan nating Bangsamoro. Pangalawa po, ang operator po ng MV Trisha Christine ay nag-ooperate din po sa Barm sa Basilan, province ng Basilan at saka sa Tawi-Tawi po. So ito po ang magiging subject po ng inquiry kung unang-una i-secure po natin ang seguridad po, ang seguridad ng ating mga kababayan. Sabi nga na ho nila, yung mga barko po dati ng Allison, may mga parang floating coffins po yung iba. Opo, yung nangyari pong ngayon ay hindi kauna-unahan po. I think pang-5 na ho ito. 2 years ago nagkaroon din ng sunog. So ito po yung magiging subject po ng investigation ng BARM. Hindi po ito sasapaw sa ginagawang action ng national. Ang gagawin po ay so magkakaroon susuporta po kayo sa panawagan ng magkakaroon po ang Parliament ng investigation and aid of legislation para Opo, dito parang sa parallel po. para dun sa pagpapalakas ng maritime industry na dapat bago or hindi yung tinatawag niyong floating coffins. Opo, yun po yung description po na nasabi po yun sa session kahapon. Isa pa po ginawa namin kahapon, inatasan po natin ang ating ministry, MOTC, na magbigay ng karampatang tulong. Pati rin po ang MSSD, ang Ministry on Social Services and Development, parang DSWD po namin doon, na magbigay ng assistance sa ating mga kababayan na victims ng tragic incident. Lalo ang BARM ay karamihan ng mga lalawigan at area sa BARM ay mararating mo lang sa pamamagitan ng sea travel, sea transportation. Tama po. Yung BARM po kasi, dalawang klase. Yung una, yung BARM mainland. Ito po yung Lanao, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. Meron din po tayong BARM Island Provinces, yung Basilan, at saka Tawi-Tawi. Dati po, yung bago pa ang Supreme Court decision, lumabas, kasama po ang Sulu. So ito po yung mga island provinces naman po. So kailangan talagang mag-legislate ang BARM ng tawag dito na maging ligtas ang lahat ng mga itong transportation sa dagat. Opo, Sir Dexter. Okay. Well said. Maraming salamat po, BTA spokesperson, Attorney Jet Lee. Magandang gabi. Maraming salamat, Sir Dexter and Ma'am Meiji po. Sa aming pagbabalik, Undersecretary Nick Puna, itatalaga ba bilang susunod na Secretary ng DNR? At ilang mga kongresista di daw nagpapaawat sa paghingi ng porsyento sa infra projects. Tutok lang sa Politico Nightly.
Sa gitna ng usap-usapang cabinet reshuffle, matunog ngayon ang pangalan ni Environment and Natural Resources Undersecretary Juan Miguel Mitch Cuna bilang posibleng kapalit ni Secretary Rafael Lotilla sa ahensya. Si Cuna ay matagal nang nagsilbi sa GNR mula Assistant Secretary noong 2008 hanggang sa kasalukuyan bilang Undersecretary. Siya rin ang nangangasiwa sa mahalagang tanggapan gaya ng Mines and Geosciences Bureau at Environmental Management Bureau sa Luzon at Visayas. Wala pa namang kumpirmasyon mula sa Malacanang sa posibleng pagpapalit sa GNR. Formal nang inilunsad ng pamahalaan ni Maynila Mayor Isko Moreno ang paggamit ng mga high-tech drone para sa mas mabilis na pagtugon sa sakuna. Pinangunahan ng alkalde ang drone training simulation exercise sa Luneta Park, kasama ang mga opisyal ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mga high-tech drone ay may mga advanced feature na makakatulong sa large-scale mapping at monitoring. Ayon kay Mayor Isko, inaasahan na mapalakas nito ang disaster preparedness ng lungsod. Nagkausap at nagkamayan sina Senador Robin Padilla at Philippine Coast Guard Commodore J. Taviela nang magkita ang dalawa sa isang public event. Ito'y kahit pa naging mainit ang palitan ng salita ng dalawa tungkol sa China. Ayon kay Padilla, mahalaga pa rin ang diplomasya at respeto kahit may hindi pagkakaunawaan at magkakaiba ang opinyon. Hindi niya dahilan ang politika para maging bastos, lalo na sa harap ng mga dayuhang bisita. Sinususugan naman niya ni Taviela at sinabing sa kabila ng kanilang pagkakaiba, pareho naman nilang pinaglalaban ang interes ng Pilipinas. Anya, kailangan ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtindig sa China sa West Philippine Sea at matatanda ang kinastigo ni Padilla si Taviela dahil sa umano'y caricatures na pinost niya laban kay Chinese President Xi Jinping. Prioridad ng pamahalaang lungsod ng Pasay ang pagdadagdag ng mga classroom sa mga pampublikong paaralan. Dumalo si Mayor Emmy Calixto Crubiano sa Mayor's Dialogue on Accelerating Classroom Building in Cities and Municipalities. Tinalakay ang pagpapabilis ng pagpapatayo ng mga bagong classroom. Kasama rin sa pulong sina Education Secretary Sani Angara at Senator Bam Aquino. Kasunod nito, pinangunahan ni Rubiano ang isang coordination meeting para sa pagpapatayo ng karagdagang silid-aralan sa Don Carlos Village Elementary School. Ayon sa alkalde, mahalaga ang matibay na koordinasyon ng lokal at pambansang pamahalaan para matiyak na makikinabang ang mga mag-aaral sa mga programang pang-edukasyon. Sa kabila ng pagputok ng tinaguriang biggest corruption in Philippine history, hindi pa rin daw tumitigil ang ilang mambabatas sa paghingi ng lagay sa mga government contractor. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, tuloy pa rin ang ganitong kalakaran pero discounted na raw ang porsyento. Narito ang exclusive political update ni Josh Malimbay. Bidding standoff. Yan umano ang isa sa mga pinakamalaking issue na kinaharap ngayon ng DPWH pagdating sa implementation ng mga proyekto ngayong 2026. Ayon yan sa isang senior DPWH official na tumangging magpakilala. Ayon sa opisyal, ang bidding standoff ay ang senaryo kung saan kakaunti o minsan naiisang contractor lang ang sumasali sa bidding process ng isang project. Ang pangunahing dahilan umano ng ani ay disinterest ng mga kontraktor ay ang masyadong mababang presyo ng mga materyales at ang umano'y expectation ng ilang congressman ng ani ay parehong SOP o porsyento para sa mga proyektong ito. Ayon sa DPWH official, ito raw ang dahilan kung bakit puspusan pa rin ang intervention ng mga mambabatas sa 2026 DPWH budget sa BICAM. Isang halimbawa aniya rito ay ang malaking pagtapyas sa budget ng Foreign Assisted Projects o FAPs. Ito ang High Impact Infrastructure Programs ng pamahalaan, kung saan katulong sa pagsasagawa ng project ang ibang bansa o mga foreign company, katulad na lang ng 3.7 km Pangil Bay Bridge sa Mindanao. Sa 2026 National Expenditure Program kasi, isa ang FAPs sa mga may pinakamalaking budget allocation ng DPWH. Aabot ito sa 100 billion pesos. Pagdating sa General Appropriations Act, bumagsak ito sa halos 17.7 billion pesos na lang.
Ang isa sa mga lumobo ang budget ay ang Convergence and Special Program o CSSP na mula sa proposed 167.7 billion pesos sa NEP ay nasa halos 240.5 billion pesos na sa GAA, kahit natapyasan pa ng mahigit 300 billion pesos ang overall budget ng ahensya. Una nang inilahad ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa Bilinary News Channel ang umano'y ganitong tactics ng ilang kongresista para masiguradong pasok ang kanilang mga proyekto sa DPWH budget. Nilalagay nila sa program yan dahil alam nila kahit ano ang mangyari, pipilitin ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto na foreign assisted tsaka yung flagship. Diba? Pipilitin ng gobyerno na mahanapan ng pondo yan. Okay? So, ang gagawin nila, yung mga gusto nilang ibenta ng proyekto, yun ang ilalagay na sa regular budget. Diba? Kasi, kung baliktarin natin, okay, kunyari yung foreign assisted tsaka yung flagship, mananatili sa regular budget. At yung gusto nilang ibentang proyekto, ilalagay nila sa program. Sino naman magbabayad ng proyekto na nasa program, walang kasiguraduhan na mapapagawa. Ayon sa isang major DPWH contractor na nakausap ng aming team at tumanggi ring magpakilala, tuloy pa rin ang aniyay SOP sa kabila ng pumutok na flood control scandal. Pero ibinaba raw ang porsyentong hinihingi umano ng mga mambabatas na tumatanggap ng kickback sa 15%. Isang kongresistang may kaalaman sa budget deliberations din ang aming nakausap na nagsabing may mga mambabatas umanong nagdidiin kay DPWH Secretary Vince Dizon na huwag ibaba ang presyo ng mga materyales, na ani ay posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng bidding standoff sa mga proyekto. Nitong nakaraang January 27, nag-post sa social media si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at sinabing dapat mag-anticipate ang DPWH sa mga ganitong sitwasyon. Aniya, posibleng may early advances na umano kasi ang ibang contractor sa ilang mambabatas. Matapos ma-finalize ang NEP noong nakaraang taon, na tila hindi makakatulong para mapigilan ang isang aniyay looming infrastructure crisis. Kung susuriin ng DPWH Transparency Server, 381 contracts ang kasalukuyang for procurement o nasa bidding phase na. Marami rito, kahit na December 2025 pa binuksan ang bidding process, wala pa rin nakalagay na contractor bidder hanggang ngayon. Sumangguni kami sa ilang mambabatas. Ayon kay Congressman Tiangco, wala pang na-publish for bidding sa kanilang distrito. Pero posibleng may delay daw talaga ang procurement ng mga proyekto ngayong taon, lalo na't fina-finalize pa raw ng Central Office ang Construction Materials Price Data o CMPD, na para sa kanya raw ay okay lang, basta maitama ang presyo ng mga materyales sa mga kontrata ng DPWH. Para naman kay Las Piñas Representative Mark Santos, wala pa raw siyang nababalita ang paggalaw ng mga proyekto sa kanyang distrito. Pero panawagan niya patuloy na transparency at accountability pagdating sa implementasyon ng mga infrastructure project. Simple lang, kung malinis ang gobyerno, walang dapat itago. Transparency at accountability ang pinaka-epektibong panlaban sa graft at corruption. Bawat piso ng taong bayan dapat may paliwanag. That's the standard. No excuses. Sinubukan naming humingi ng komento mula sa DPWH at kay Secretary Vince Dizon, pero wala pa silang sagot sa kasalukuyan. Joash Malimban, Bilinary News Channel. Nagpasalamat si Navotas City Mayor John Ray Tiangco sa natanggap na parangal ng lungsod sa Green Legacy Awards ng DENR National Capital Region. Ayon kay Tiangco, dahil yan sa aktibong ambag ng Navotas sa environmental programs, lalo na sa coastal at urban management, solid waste management at community involvement. Bunga rin yan ng sama-samang pagkilos ng lokal na pamahalaan at mga residente. Panawagan naman niya sa mga taga-Navotas, ipagpatuloy ang pakikilahok sa mga programang pangkalikasan. Anya, ang disiplinadong mamamayan ang susi sa malinis at ligtas na Navotas. Nangako si Naga City Mayor Leni Robredo na wawakasan ang political patronage at gawing mas profesional ang sistema sa City Hall. Ayon sa paunang pag-aaral ng Development Academy of the Philippines, kulang sa mill managers ang mga lokal na pamahalaan, kaya't mahina ang leadership sa ilang opisina. Git ni Robredo, dapat intentional at merit-based ang pagpili ng mga kawani para mapalakas ang serbisyo publiko.
Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag pero diplomatikong paninindigan sa gitna ng tumitinding palitan ng pahayag ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naniniwala ang Pangulo na posibleng ipaglaban ang interes ng bansa nang hindi isinasantabi ang diplomasya. Samantala, kinlaro ng Department of Foreign Affairs na ang pagdeklara ng persona non grata sa mga diplomat ay dapat huling opsyon lamang. Mas hinigpitan pa ni Mayor Strike Revilla ang pagpapatupad ng anti-EPAL policy sa Bacoor. Sa ilalim ng ikinasang resolusyon ng alkalde, pinag-utos nito ang mahigpit na pagtalima sa nasabing batas. Bawal ang paglalagay ng pangalan, larawan o anumang personal na pagkakakilanlan ng mga opisyal sa mga proyektong pinopondohan ng pamahalaan. Bilang halimbawa, pinatatanggal na rin ni Revilla ang kanyang pangalan sa mga programa, proyekto at aktibidad ng lokal na pamahalaan. Ito po ay direktiba sa lahat po ng ating department heads sa ating po mga barangay. Ito po yung strict compliance with anti-EPAL provisions under the 2026 General Appropriation Act, including government vehicles and removal of non-compliant materials. So lahat po yun, ito yung anti-EPAL. No? Kumuha na po ka ng memorandum. Kung meron pong mga nakapangalan sa akin dyan, nagpa-violate po rito, pinapatanggal ko na po lahat yan. Okay, inuutusan ko po barangay, pati po mga department heads po natin dito. Tinutulak ni Abra Lone District Representative JB Bernos ang agarang pagpasa ng Rescue Ready Bill o House Bill 6528 para mas maging handa ang mga pulis at fire station sa emergencies. Sa ilalim ng panukala, dapat may tig-isang Certified Emergency Medical Technician o EMT sa bawat shift ng lahat ng istasyon ng pulis at bumbero sa bansa. Ang mga EMT ay magbibigay ng agarang serbisyong medikal sa labas ng ospital para sa mga pasyenteng nasa kritikal na kondisyon. Layo nitong matiyak na may tulong agad habang hinihintay ang pagdadala ng pasyente sa ospital. Kasama rin sa panukala ang paglikha ng plantilla positions, regular na training at certification para sa mga EMT. Good vibes naman tayo sa aming pagbabalik. Tutok lang sa Politika 90. Nagsagawa ng pagsasanay ang mga sundalo ng Taiwan. Ang senaryo, dumidepensa sila sa pag-atake ng mga tropang Chinese na galing sa karagatan. Gumamit ang Taiwanese forces ng mga missile, mga drone at high-speed patrol boats. Paniwala ng marami, mahihirapan umano ang mga tropang Chinese sa pag-atake dahil limitado ang mga beach sa Taiwan na pwede nilang paglandingan. Nagpulong ang mga foreign ministers ng ASEAN ngayong araw, Enero 29, para talakayin ang mga mahalagang issue sa rehiyon. Kabilang na ang tensyon sa South China Sea, ang krisis sa Myanmar at ang sigalot sa border ng Thailand at Cambodia. Bilang chair ng ASEAN ngayong taon, binigyang diin din ng Pilipinas ang kahalagahan ng pagkakaisa, dialogo at pagsunod sa international law. Security challenges facing ASEAN have not only grown, but have also evolved and diversified. The global geopolitical security environment has not only become more challenging, but it's also become more complex and interconnected. Across our region, we continue to see tensions at sea, protracted internal conflicts, and unresolved border and humanitarian concerns. At the same time, developments beyond Southeast Asia, including unilateral actions that carry cross-regional implications, continue to affect regional stability and erode multilateral institutions and the rules-based international order. Inaresto ng mga otoridad ang ilang nagpuprotesta sa Texas. Nasa labas ng South Texas Family Residential Center ang mga rallyista. Dito nakadetine ang mag-ama na taga Minnesota na hinuli ng immigration agents. Tinangkang paatrasin ng mga otoridad ang mga rallyista at dito na nagkagulo.
Matindi ang batikos sa mga ICE agent matapos makabaril at makapatay ng ikalawang sibilyan sa Minneapolis noong Sabado. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Ilang araw matapos sumailalim sa medical procedure, tila nalunod ng araw sa sabaw si Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na't ilang araw na raw siyang pinagbabawalan ng kanyang doktor na kumain ng solid food. Kaya't may craving na daw siya ngayon, steak. Sa video ng Pangulo, sinabi nitong napapanaginipan na niya ang pagkain ng steak. Kaya't sinubukan pa daw niya na makiusap sa kanyang mga doktor na payagan na siyang kumain ng karne. Napansin naman ng ilang netizen ang mabilis na pagpayat ng Pangulo. Dulot anya ng iniinda nitong diverticulitis. Namayot talaga ako. Ako sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Namayot ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka sir. Kaya na nga, nanaginip na nga ako ng steak. Samantala, binida naman ni Senator Risa Ontiveros ang Senate reunion nila ni dati niyang classmate na si Murang Corriente Party List Representative Arcia. Sa post ni Ontiveros, binahagi niya ang mga larawan ng kanilang unexpected meetup. Kaya hindi na nila pinalampas ang mag-selfie habang nasa plenaryo. Binilikan rin nila ang naging simula ng kanilang karera bilang mga young leader habang tamang shout-out si Senator Risa sa mga katulad nilang student leader na may malaking chance rin na maging lingkod bayan. Speaking of lingkod bayan, naka-medical leave man si Cainta Mayor Kit Nieto, pero ang tradisyon nitong rubber shoes giveaways hindi pa rin daw natitigil. Katunayan, ngayong taon, substitute daw muna ang kanyang anak para ipamigay ang pinaliyaw ni Mayor ng mga rubber shoes, kung saan pinost na nila ang higit 50 sapatos na kanilang ipapamigay. Kasabay ng pagdiriwang ni Mayor sa kanyang birthday na nataon rin sa mismong araw daw ng surgical operation ng alkalde. Ayon sa Batang Nieto, noong isang buwan pa daw binili ng kanyang ama ang mga giveaway na hinango din niya sa isang local store mula sa kanilang bayan. Ayon sa nakababatang Nieto, patunay ito kung gaano pinahahalagahan ni Mayor ang kanilang mga kababayan. At yung mga members ng ICE agent dapat mag-training dito sa Pilipinas. Bakit? Doon sa maximum tolerance. Oo nga. Oo, 'di ba? Mga Expert yung mga rallyista. pulis natin sa mga ganyan, yung 'di ba, yung Mga nagdaan na rally, yung mga rally, hindi ba na kahit talagang- gaano ka walang yung mga pulis nga nasusugatan. Sila yung binabato ng mga rallyista. Ayan, dapat malaking dito issue yan sa US, dapat i-hire nila yung mga Pinoy Pero Pinoy itong police. mga maiba naman, itong mga kongresista natin na talagang kayang magpatinag, no? Oo nga, may discounted pa. Ano ba discounted yan? price. Ano ba? Parang kulang pa eh. kulang Kulang pa ba sa pa. kulungan, sa QC? Hindi, malaki yung kulungan jail, sa malaki. yung bagong Quezon City Jail ngayon, Oo, malaki. malaki-laki Oo, pa. O, sige. 3,000 plus daw yung yung capacity at nasa 1,000 lang yung laman. So, pwede pa pong dumagdag. 15% pwede pa po kayong ba? O, ayan. sumama. Lagot. Porsyento pa. Kickback pa. Kickback pa more. Ayan, ay malawak-lawak naman yung at least maganda yung kulungan nila. Oo, 'di ba may pinakitang bahagi doon na parang bahay lang din. Talaga. Parang nasa bahay lang. Lagot. Okay. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe. Ako naman si Meiji Cruz, hanggang bukas dito sa Politico Nightly.